Okay, let's go. Okay, let's go. Yo, what's up everyone? It's me, SCJ, your number one Apple and Android specialist. Meron tayo ditong tanggap na iPhone 12 Pro Max, no? According sa client natin, ginagamit niya lang tong unit na to, tapos bigla itong nawalan ng power. And then, yun nga, nung nangyari nga yun, agad niya tong dinala sa atin, kinonsulta niya to agad sa atin. At ayun nga, base sa aking diagnose doon sa phone niya is totally talagang walang response yung unit niya kahit i-charge natin at kahit i-boot natin sa power supply. So dito sa part na to, guys, i-check ko yung FPC connector ng charging flex, no? Para maumpisahan natin kung paano natin ititrace or kung paano natin mahanap yung totoong problema kung bakit ba talaga hindi nagbubukas tong phone ni Sir. Yun nga, wala pang history ng repair yung unit ni Sir. Basta kalaunan habang ginagamit niya nga ito is bigla na lang itong nawalan ng power. So ayan, chine-check natin ngayon yung parts na yun para ma-identify natin kung saan nagmumula yung problema. Habang chinek ko nga yung parts na yun, guys, no, wala naman tayong nakitang kakaiba. Lahat, kompleto yung readings, lahat ng mga information na hinahanap natin is kompleto. Walang labis, walang kulang. So, kaya sa part na to, I decided to remove the motherboard and for me to identify the real issue. And so, naglabas din ako ng spare na motherboard para ma-compare natin yung mga reading, ano. Isang good motherboard yung aking nilabas. And then, for now, tatanggalin ko tong mga rubber dust protection na to para hindi siya masunog once na sineperate natin yung signal or pinaghiwalay natin yung motherboard ng ating unit. So, ayan. Fast forward. Binaklas ko na tong upper part ng motherboard para ma-check or mag-perform ng current reading. And based on my experience, pagka mga ganitong wala talagang response, inaalog ko lang yung Tigris IC na yan. And then nagkakaroon na ng power yung unit. Pero sa part na to, itong unit ni Sir is kahit alogin ko na, ganun pa rin, same result pa rin. So, ayan, binaklas ko na yung katabing metal plate para ma-check ko lahat ng mga signal peripherals nang sa ganun makita ko kung saan yung problema. Yun nga, wala tayong ma-identify, no, kung ano yung pinagmumulan ng problema dahil lahat ng mga information na kailangan natin is present sa motherboard. So, kaya I decided to separate the logic. Ayan, paghihiwalayin natin ngayon. Doon naman tayo sa loob mag-troubleshoot, guys. So, ayan, napaghiwalay na natin. Fast forward, and then, dahil nga walang response charging, tin-troubleshoot ko dito yung charging IC niya, or yung U2 IC, and then, I noticed these two capacitors have different value, no? According doon sa schematic natin, dapat meron tayong reading dyan na 300 something, but we got 0 reading, so clear nga na may problema tong U2 IC natin. So, yan, babaklasin natin, lilinisin natin yung bonding pads, and then after nun,
Ayan, ito yung kapalit natin. Babaklasin natin sa isang unit, sa ibang unit. And then, mabilis lang, re-reball natin ulit yung kapalit. And then, ilalagay naman natin ulit doon sa motherboard ng ating kliyente. Ayan. So, ayan, na-reball ko na. Ilalagay na natin yung bagong U2IC natin. So, sa part na to guys, no, makikita nyo. Ayan. Ini-install na natin dahan-dahan. And then, after installing, check ulit natin yung part na kung saan may problema tayo. So, yun. After natin palitan ng bago, normal na yung reading niya. So, at this part, no, nag-expect na ako ng magandang resulta kasi habang ginagawa ko tong unit na to, guys, nasa likuran natin yung may-ari or si sir naghihintay kasi hindi niya nga maiwan yung unit niya dahil kailangan niya tong unit niya bukas para sa trabaho niya. So, yun, sad to say, after nating mapalitan yung U2IC natin is no power pa rin. Ayaw pa rin mag-respond sa battery and then sa charging flex. Kaya I decided to replace the main power IC, guys. Yun. Kasi wala ring response sa power button as in. So, pagka mga ganong cases kasi, matik pinapalitan ko agad yung main power IC natin pagka walang response sa power button. So, mukhang matindi yung problema ng unit ng ating kliyente ngayon. So, mukhang napasubo yata ako at sinabi ko sa kanya na pwede niyang hintayin yung unit niya habang ginagawa. Anyway, ang usapan naman namin dito ni Sir is 3 days talaga. Pero, nakiusap siya sa akin na kung maaari daw is isingit na namin yung unit niya, magbabayad na lang daw siya ng extra fee para lang magawa kagad. So, naramdaman ko sa part na yun na kailangan ng client natin. So, kaya nag-agree na ako sa sinabi niya. Total, may additional payment naman si sir. So, yun nga lang, mahaba-habang trabaho to guys. So, kailangan tiyagain natin at kailangan syempre mag-power yung unit. So, ito na yung kapalit na power IC. Na-reball ko na rin. So, hopefully after this, guys, we got a good result, no? Kasi nga, yung sa part na to, kinat ko na lang yan. Medyo inabot na kami ng mga 3 oras dyan na naghihintay si sir. Kasi nga, tin-troubleshoot ko pa. Yun. So, yan. Napalitan na natin ng power IC. And then, second time again, nakakalungkot. Wala pa ring response sa power yung cellphone ng ating kliyente. And then, yun, nakita nyo, tinry kong i-boot sa power supply. May response na siya sa power button. Pero, low boot naman siya. So, pagka low boot, alam na natin kung ano yung babanatan natin, yung pinakapuso na tayo. So, kailangan sa prosesong ito guys, sobrang ingat natin, ano? Dahil pasalalay sa atin yung mga yung mga importanteng nilalaman ng cellphone ng ating kliyente. So sa part na to, execute ko na yung A14 Bionic. So ayan, nabaklas ko na. At sa pagkakataon naman na yun, no, successful natin nabaklas and then lilinisin na natin ngayon yung bonding pads. Yun. So, sa paglilinis ng bonding pads, guys, matrabaho siya. And lalong-lalo na kailangan natin ingatan yung mga surrounding components, especially yung mga resistor dyan. Make sure na hindi natin matatanggal kahit isang resistor dyan. Kasi once na naka-remove tayo ng isang resistor, malamang hindi full function yung unit ng ating kliyente pagka nag-power na siya. So ito na, cleaning na tayo ng A14 Bionic. Mabilis na lang siyang linisin dahil nga na hindi ganun kakapal yung adhesive ng CPU. So ayan, nalinis ko na. And then, i-re-reball naman na natin siya ngayon. Okay, so yun nga, sabi ko nga sa inyo guys, nung sa power IC pa lang nakaka 3 hours na kami. And ito, I think mga nasa 4 or 5 hours nang
naghihintay yung kliyente natin. Pero ang usapan naman namin dito ni sir is maghihintay siya kahit gabihin na siya dito sa shop. Maayos lang yung phone niya. So, ayun na, na-revolve ko na yung A14 and then i-install na natin. So, finally, I hope this time is we got a successful result, guys, no, after nung mahabang proseso na ginawa natin doon sa unit ng ating kliyente. So, from the start, ayun nga, nakita natin, nag-Apple logo, at ayan, lumabas na yung home screen. So, ibig sabihin, successful, guys, yung process natin. And then, dahil nga unang-unang problema nito is walang response sa charging at may problema sa charging IC, kailangan ko rin i-test sa pamamagitan ng battery and then sa charger. So, yan, nakita natin, nag-Apple logo. Sa schematic reading natin is normal na yung reading, nagcha-charge. Temperature siya dahil magkahiwalay ang logic at and then signal. So, assemble na natin. So, linisin ko muna yung interposer ng signal board natin, ano? So, para testing na natin sa fixture. And then, yung ibang function ng phone natin. So, fast forward tayo ulit. And then, test natin sa fixture. Ayan. So, plug ng battery. And then, power on. So, ayan. Mapapansin nyo guys na wala na yung temperature niyan. Pagka sa iPhone 12 Pro, or 12 series guys, kadalasan pagka magkahiwalay sila ng signal and then logic, nagta-temperature siya. So, kailangan matest natin. So, ito nga, ayan na, tinetest ko na yung function, lahat working na dun sa unit ng client natin. Pero mas maganda kung i-combine na natin yung logic and then signal para sa burn testing ng motherboard. At saka para malaman natin kung yung full function nung cellphone ng client is back to normal na. So, paano natin gagawin yun? So, first, we need to revolve the layers sa pamamagitan ng tools natin na to, no? Yung mid-layer natin na tools, yan, importante yan para sa ating interposer revolving. So, yan. Papansin nyo guys, mabilis ko lang pinaprocess yung revolving ng interposer natin. So, yun nga. Sa part na to, almost 5 hours and 30 minutes na nag-aantay yung kliyente natin. Patapos na yung trabaho natin kasi pagsasamahin na natin yung logic and then signal. And then after that, testing ulit tayo. So, ayun. Successful na natin na pagsama yung logic natin and then yung signal. Cool down ng motherboard. Ayan. Check lagi ng bibat natin para malaman natin kung may shorted, ano. So, ayan. Lilinisin na natin yung motherboard and then testing ulit. So, yun. Sa part nga na to guys, no, testing ko siya. Ipa-power on ko siya. Ayan, Apple logo. And then, makita natin, nagtuloy na sa home screen. So, direkta assemble na natin. Mabilisan lang para matapos na natin yung unit ng ating kliyente. Kasi hinihintay talaga ni sir. So, ayan. Assemble ko na. And then, low bat yung battery. And then, ayan, nag-charge na. Nag-power na. So, kompleto na guys. Pati yung data natin, meron na. May Wi-Fi connection. Nagagamitan ng SIM card. So, lahat functioning na guys. So, sa part na to guys, no, successful na na-repair natin yung 12 Pro Max ng ating kliyente. So, kita-kits tayo ulit sa mga susunod pa nating video. See you again. Bye-bye. Okay na, hindi ko na. Opo. Sir, kahit ito nga sir, ang pangalan mo sir? Silent. Ay, pati silent. Tapos mo ito yung silent. Okay, nangalan ko pa kanina sa may ito na sir, ang pangalan nga sa mga. Opo, okay. Hindi na nagtingin lahat ng umaagad natin.
Okay. Sir, thank you, Gandel. Sobra. Salamat. Ito lang na ito. Sir, check na po. Line up na. Opo. Ingat, sir. Ingat. Yes, sir. Sige po.